mga layunin sa pagbisita. Papasalamat po muna ako doon sa ating mga kaibigan sa Davao, doon sa Barangay Pampanga at Barangay Sasa. Sama natin yung mga lokal na opisyal noong Friday nandyan po ako at maraming salamat pati doon sa ginawa nating Parallel Leaders Meeting ng Mindanao Parallel Leaders Forum na ginawa din po dyan sa Davao. At kahapon ay binisita ko yung ating mga kaibigan in my personal and private visit. Diyan po, nagtagpo po kami sa Nueva Vizcaya kahapon. At yun nga po, ako'y humihingi ng tulong. Alam naman ninyo, ang buhay ng isang independent national candidate, talagang kailangan mong puhunanan ng napakaraming sipag sapagkat yun ang meron tayo. Wala tayong partido, wala tayo yung wherewithals ng isang national campaign. Subalit, ang dami pong mga volunteer groups na nag-iimbita at nag-aanyaya sa akin. Kaya patuloy po tayong umiikot sa iba't ibang panig ng ating bansa. At hindi ko po alintana yung distansya o yung pagod sapagkat nakikita ko, grabe din naman yung inyong paggalaw, pagkilos para sa akin. At sarili ninyong gasto, sarili ninyong effort, maraming salamat po sa inyong pagmamahal na ipinapakita, sa inyong mainit na pagtanggap sa akin saan man po ako magpunta. At ngayon nga ho ay nakumpleto ko na rin yung aking pakikipagtagpo sa ating mga iba't ibang supporters. Dito din po kami nag-converge from Nueva Vizcaya kagabi. Ay tumungo po ako dito sa Baguio. Simula kagabi ay tuloy-tuloy po yung ating meeting at pakikipagpulong. At pagkatapos ko po rito, ako po'y tutungo sa aking next destination na hindi ko muna banggitin. Mag-live na lang ho tayo pag nandoon na para for security concern. And naintindihan ko naman na naunawaan ho ninyo na hindi ko ho banggitin sa inyo yung ating next stop. And maraming salamat. Hindi ko ho napanood yung GMA 7 debate sapagkat ako ho ay nasa pag-iikot. Hindi ko ho napanood talaga. Although nalaman ko naman yung naganap doon dahil yun ay ating inattendan. Maraming salamat sa lahat ng nagpahatid ng congratulatory messages. Maraming salamat po at marami ho nakapanood at marami ang nagpahatid ng mabubuting salita ng pagsuporta at pagkilala sa ating pagharap doon sa GMA Live na debate. Maraming salamat. Kay Carol Bustillo Cordora, hi Attorney Vic, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kay Kobayashi Gumera Maribeth, hello, good afternoon Attorney Vic, my number 1 sa Senado. Maraming salamat. Hakbang ng Maisog, Kuala Lumpur, Malaysia, laban lang tayo Attorney Vic from Maisog, Kuala Lumpur. Solid po kami dito. Maraming salamat sa lahat ng inyong pagsuporta. Si Ron Miranda, Angeles City, mabuhay ka Ron. Kay Carrot Cake, please do not disappoint us. I will not disappoint you as I have said many times over. I will always side with the Filipino people. I will always side with you at lalabanan natin ang korupsyon. Ganon din at yung mga nagpahatid ng mabubuting mensahe doon sa Bastad Dabawenyo podcast, diniskurso po natin doon. Napakahalaga. Kasama ko yung dating speaker ng House of Representatives, si Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. At siyempre, yung 2 times na naging chairman ng Committee on Appropriation, yung unang nagpakita ng ebidensya na panay blanco ang Bicameral Conference Committee Report. Pag-usapan ho natin uli yan. At naging vice chairman din ng isang beses ng Committee on Appropriations at chairman ng Committee on Ways and Means ng Kongreso, si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao. Ang ganda ng aming diskurso at yan ang ating pag-usapan sapagkat pinadalan po ako ng isang mensahe na balikan lang natin kasi talagang lantaran na ho itong pangloloko sa atin. Sabi nung una, walang blanco yung Bicameral Conference Committee Report. Pinagtatakpan nila yan. Senador, kongresista, wala raw nakitang blanco, pinatrabaho raw sa kanilang staff. At nung naipit na, inamin na may blanco. Pero yung blanco, ministerial na lamang daw po yun. At inatasan na lang yung kanilang technical working group o miyembro ng kanilang technical working staff.
nung mga miyembro ng Committee on Appropriation at saka Committee on Finance ng Senado at ng mababang kapulungan, inutusan na lamang daw yung mga staff na kayo nang bahala dyan, kayo na magpuno. Anyway, ministerial duty na lamang yan, clerical job na lamang yan, at yan ay pawang mga grammatical, spelling or printing error na lamang. Subalit, nung naipit na naman, naglabas po ng pahayag. Ito po ang latest, itutuwid lang natin. Dahil sabi ko nga, labanan natin yung pambubudol na patunay. Ang sabi nung nagpahayag ngayon, nahanap ko lang po ito. Inilagay na budget sa blanco ng BICAM report, di gawa ng staff. Sabi po yan ni Stella Kimbo. Iba na naman ang kanyang pahayag na gumagawa pa siya ng distinction. Sinabi niya, staff na raw ang nagpuno niyan at yan ay ministerial. Paano naging ministerial yung 241 billion pesos na blanco? Sige nga, paano naging ministerial? Yan po'y kitang-kita. It requires the exercise of discretion. Huwag ko kayo mag-alala, hindi po natin titigilan ito. Sapagkat soon, pag ako ay nakabalik na sa Manila, akin pong isusumite ang aking sulat sa Senado at sa Kongreso. Hihingin po namin yung mga pangalan ng mga staff na bumubuo ng technical working group o technical working staff ng Committee on Appropriations ng House at nung Senate Finance Committee. Hihingin po natin yan. Huwag mo mag-alala. Yung mga matitino at tapat na empleyado ng House of Representatives at Senado, hindi po kayo ang pakay natin. Kinakailangan lamang po natin yun para mabuo natin yung pag-build up ng kasong kriminal. Because again, what they did is criminal. Criminal po yung pakikialam sa tapos na, ratified, approved, signed, filed sa House Bills and Index Section na Bicameral Conference Committee report. Ang dapat mong sagutin, Congresswoman Stella Kimbo, nasaan yung kopya ng enrolled bill? Yan ang ilabas mo. Huwag na tayong magtakipan pa. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill, ng General Appropriations Bill. Mahalaga po yun, mga kabayan, sapagkat pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, in this case na pakita nga ho natin, may tatak December 11, 2024, final nila sa House of Representatives Bills and Index Service. Ibig sabihin, nasumiti na, enrolled na, yung pagtatak na yun, enrolled na, wala na ho ibang pwedeng gawin doon. Hindi mo na pwedeng amyendahan yun. Tapos na yung proseso. Ang tanging natitira na lamang na activity o dapat gawin doon ay printing. Nasaan yung printed copy? Nasaan yung enrolled bill? Ilabas ninyo. No less than the former Speaker of the House of Representatives in the person of Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, sinabi niya, meron siyang request. At hanggang nung kami ay nag-live podcast doon sa Davao, hindi pa ho sinasagot yung kanyang sulat. Meron bang pagtatakip na nagaganap? Yan ang ating sagutin. Yan ang inyong ipaliwanag. Nasaan? Ilabas na yung kopya ng enrolled bill. And by the way, yung Facebook tila nakashadow ban yung aking pahina at hirap na maka-access yung aking mga followers. Ganyan po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Pagka nabibisto sila, gagawa ng panibagong deflection at ito na nga, isusuppress yung karapatan ng malaya at payapang pagpapahayag. Bukas, pag-usapan din natin ay pinatatawag yung mga kasama natin na nagpapahayag din. Sila yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga vloggers, and I think some of them belong to the traditional media. At ipinatatawag, magkakaroon daw ng pandinig sa Senado, delikado yan. Hindi po tama yan, hindi nararapat yan. Sapagkat malinaw, pati yung mga vloggers na pinatatawag, yung miyembro ng tinatawag nating new media, malinaw sa ating saligang batas. Article 3, Section 4,
that no law shall be passed, no law, walang batas, shall be passed, abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Check nyo po iyan, pati yung mga mambabatas na nagpapatawag ng hearing. Dahan-dahan, maging marahan. Tingnan po ninyo, yung constitutional provision, Article 3, Section 4, malinaw po yan. No law, walang batas, ang pahihintulutang ipasa na siyang kikitil, magbabawas o dili kaya'y pipigil sa kalayaan sa pananalita, sa pagpapahayag at pagbabalita. Bawal yan, bawal yan. Anyway, it's just an invitation. Wala lang ako sa Maynila ngayon. Soon, I'll be back. But I'd like to extend my support and solidarity doon sa mga miyembro ng tinatawag na new media. Kayo po ay protektado sa ilalim ng ating saligang batas. In fact, kahit sa Estados Unidos, kinilala na ng Office of the Press Secretary ng White House yung kahalagahan ng papel na ginagampanan ng tinatawag nating new media. At sinasabi, yung mga perceived violation daw o paano malabanan ang fake news, alam ninyo, andyan ang ating mga batas sa libelo at cyber libel. Kung sa tingin ninyo, kayo ay nalibelo o biktima kayo ng cyber libel nung mga irresponsableng miyembro ng traditional or even new media, idemanda ninyo. Pero yung sasabihin mong investigation in aid of legislation, sinasabi na nga ng ating saligang batas, Article 3, Section 4, pakibasa, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, and of the press. Malinaw yan. Malinaw yan. Walang batas ang may pwedeng ipasa. At kung kayo mag-iimbestiga, let me just remind you, andyan ang ating NBI. Andyan ang ating pulis. If you think biktima kayo ng isang criminal act or violation, tumungo kayo sa stasyon ng pulis. Diyan sa labas ng batasan, no? Nandyan yung stasyon ng pulis, mag-file kayo ng reklamo, paimbestigahan ninyo. O ipatawag ninyo yung anti-cybercrime group, pagreklamo kayo, yung NBI, o kaya dumiretso na kayo. Paggawa kayo ng affidavit, sampahan ninyo yung sa tingin ninyong nag-violate ng inyong karapatan at pagkatao at dignidad, sampahan nyo sa piskalya ng Quezon City o kung saan man ninyo gustong sampahan. Pero hindi kayo pwedeng mag-imbestiga ng isang perceived criminal action for the purpose of pananagutin ninyo, magdedemanda kayo. Hindi kayo pulis, hindi kayo NBI, hindi kayo piskal, at higit sa lahat, hindi kayo huwes na maaaring maghusga kung sino ang guilty at sinong hindi guilty. Karapatan ng mga miyembro ng traditional media at new media, at yan po ay kinikilala at may garansya at nakaukit sa ating saligang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Yan po, pati yung pagkikitil o pagbabawal sa ating malayang pagtitipon-tipon at payapang pagpapahayag ng ating saloobin at damdamin laban sa mga maraming maling proseso, polisiya at panantayan ng gobyerno. Bawal po iyan. At basahin ko lamang po yung iba, si Gorgeous, hello Gorgeous, nakakasali lamang kay Melchor Villanueva, sinisiraan po kayo ng ilang vloggers. Ay wala hong bago ron. Bakit daw po nagno kayo sa GMA7 debate para hindi i-publish ang salin ng mga government media? Alam mo ninyo, wala hong minsan talaga, walang masamang makinig ng maigi. Makinig ng maigi, iproseso ng malalim, mag-isip bago tayo magsalita. Ang tanong, kung sang-ayon akong i-publish yung salin. Hindi ako sang-ayon i-publish. Hindi ko sinabing hindi ako sang-ayon na magsumite ng salin. Dapat lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, elected man or appointed, mag-submit ng salin. Dapat yan. Pero ang tanong kasi, intindihin din naman ninyo bago kayo magsalita. Walang masamang makinig ng mabuti, mag-isip ng malalim at iproseso yung inyong opinion. Ang tanong ho ay kung sang-ayon akong i-publish. Meaning, ilathala. Hindi ako sang-ayon. Bakit?
you're going to put in harm's way hindi lamang yung tao o yung pagkatao nung elected or appointed official, pati yung kanyang mga mahal sa buhay, pati yung kanyang pamilya, ipapahamak ninyo. Bakit hindi natin kayo tanungin? Kayo ba isang ayon na i-publish din ninyo yung inyong income tax return taon-taon? Payag kayo, hindi salin kasi hindi naman kayo kawani ng gobyerno, whether appointed or elected. Sang-ayon ba kayong ilathala, i-publish, isa-publiko yung inyong ITR, yung mayayaman na executive, yung mga artista, papayag ba kayo? Siyempre hindi. Privacy nyo yun. Inyo yun. Ganun din sa nagsisilbi sa pamahalaan. Dapat isubmit yan. Kagaya ko, nung ako'y nagtatrabaho sa gobyerno, ako'y nagsumite. Malaya akong sinumite, hindi ako inubligan ng kusino man. Alam ko ang batas, nagsubmit ako ng aking statement of assets, liabilities, and net worth. Nagsubmit ako niyan. Yung submission, wala tayong pagtatalunan. Sang-ayon ako dyan, 1001%. Pero yung publication o paglalathala, teka muna, mapapahamak, ipapahamak ninyo yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Basta't nag-file, nandyan yan. Ngayon, kung gusto nyong kasuhan, i-request and then gamitin yung SALN na yan. Pero yung publication, hindi ako sang-ayon na ilathala o i-publish ang SALN ng sino mang kawani ng gobyerno sapagkat ito ay maglalagay sa kanila sa kapahamakan or endanger not only them but the lives of their loved ones, the wife or the husband, the children. No, wag nating gawin yan. Not unless pare-pareho. Pati yung mga oligarko, pati yung napakayayaman, yung mga bilyonaryo, they will agree to publish their income tax return, pare-parehas na. Kay Murdan Andy, super talino po ninyo sir, naiintindihan ko na po. Maraming salamat Murdan Andy. Hindi naman po ako super talino, nakikinig lang ho ako at iniintindi ko muna at inuunawa yung mga itinatanong sa akin. Hindi kagaya ng mga vloggers na just for the view, clickbait at syempre may bayad yung karamihan na siraan mo si Atty. Vic at banatan mo dahil ayaw pumayag ilathala. Hindi ako papayag ilathala. Hindi ako papayag i-publish, malaking kalokohan yun. Hamunin din ninyo lahat, artista, yung mga maraming commercial, yung mga TV host, yung mga bilyonaryo, yung mga oligarko, yung may-ari ng malalaking kumpanya, i-publish din ninyo. Tanong nyo sila, handa ba kayo at payag kayong i-publish ang inyong income tax return kada taon? Sasagutin din kayo niyan, hindi. Hindi. Bakit? Lalagay nyo sila sa alanganin Sa dami ng kriminal ngayon, lalo na sa administrasyon ngayon, mahirap maglabas ng mga ganyan. Kaya Mamat, maraming salamat. Kaya ang bilis Kay Tano, maraming salamat. Yes to Atty. Vic Rodriguez, maraming salamat. Kay Jerome Quezon, ano po yung sinasabi ni na weakness ninyo? Ba hindi ko alam, tanong nyo sa kanya. At dami hong nagtatanong sa akin, hindi ko naman minarapat sagutin. Alam naman ninyong lahat kung sino ang humaharap, sino nagsasalita, sino nagpapaliwanag, sino nagtatanggol. Kung yan ay kahinaan, di sige, mahina tayo. At ganun talaga Basta't alam ninyo kung sino ang humarap sa lahat, sino ang nagsasalita, sino nagpapaliwanag, sino ang nagtatanggol. Yung yan mahina, di mahina tayo, wala namang problema yun. Pero para hulaan ko kung anong ibig niya sabihin doon, tanong nyo na lang ho kayo sa kanya at hindi na akong para manghula pa riyan. At anong tanong isa? Yung mga iba raw hong, wag na natin banggitin yung mga pangalan ng mga, wala namang, iba raw hong nagbablog, sinasabi, ako raw po'y nasupalpal dahil linabas ang aking kahinaan. Kahinaan saan? Alam mo, open-ended yun. Kahinaan saan? Kahinaan dahil pinagdududahan ko yung aking inilabas na resulta. Kaya nga natin pinapanukala. In fact, I'm trying to help him to acquit himself dito sa napakatindi at napakaraming aligasyon at akusasyon laban sa kanya. Dahil ako nga yung nagpakita. Ngayon, simple lang naman yan Diba? Tapos na usapan, magpa-test na lang tayong lahat. Ganun kasimple. Tapos. Diba?
kailangan tayo leadership by example. Okay? So balik po tayo doon sa pinapaliwanag na ang inilagay na budget sa blanco ng BICAM report di gawa ng staff. Alam ho ninyo, kasi nagre-react na po yung mga staff ng technical working group at or technical working staff nung Committee on Appropriation at saka Senate Finance Committee. Tama naman, sila linalaglag eh. Last week ang direksyon ilalaglag sila. Ministerial, sila ang nagpuno at sila nang bahala dyan. Yung unang-unang lumabas sa senador dyan wala raw siyang nakitang blanco at binili na niya yung mga staff niya na kayo na bahala. Kaya ho ba, diba, i-rewind po ninyo. Ang sabi ko nga, magpalit kayo ng pwesto ng staff mo. I-demote mo yung sarili mo. Ikaw ang staff ng mga staff mo. At yung staff mo, gawin mong senador. Kasi sila gumagawa ng trabaho ng mambabatas. And then itong si Stella Kimbo last week, sinabi, paglabas niya, ministerial, wala raw pong mali, ilabas ninyo yung enrolled bill. Alam niyo mga kababayan, yung kahalagahan nitong blankong bicameral conference committee, lahat po tayo, one way or the other, dumaan sa pagsusulit. Examine ba? Quiz sa eskwelahan. Lahat tayo humarap sa pagsusulit. Tanungin ko kayo, pagka meron ho kayong iniwang blanco, bibigyan ba kayo ng puntos ng teacher o bilog o X-an yung inyong blanco? X yan. Mali yan. Pagka merong 10 tanong sa isang quiz o pagsusulit at sa 10 tanong na yun, 10 iniwan mong blanco, do you expect to get 10 out of 10? Blanco yung iyong test paper, bibigyan ka ng 0, bagsak ka. Ganun din sa budget. Pag hindi ka nagbigay ng tamang budget at hindi mo prinoseso, hindi pwedeng maging legal yan. Para maintindihan nating lahat. Hindi pwedeng pumasa sa pagsusulit yung isang estudyante na nagpasa ng kanyang test paper na puno ng blanco. If there are 30 questions at ang sinagot mo lang 10, asahan mo na kahit perfect mo yung 10, ang grade mo ay 10/30. Bagsak ka, lagpak ka. Bakit? Hindi pwedeng makapuntos yung blanco. X yun, mali yun, bilog yun. Yan ang katotohanan. At naman, doon sa mga negosyante, alam nila ito, marunong sila magpasa ng budget ng kanilang mga kumpanya. Pagka ang kanilang general manager ay nagpanukala ng blankong budget for the coming year, malamang yung general manager na yung bibigyan na ng pink slip. Layas, alis ka na, tatanggalin ka na dahil hindi matutuwa ang iyong employer. At ganun din, doon sa mga bumibili ho ng property, lupa, bayat lupa, townhouse, condominium, hindi ho ba, pag kayo'y bumili ng property, bibigyan kayo at hihingi ka, sigurado ito, hihingi ka ng titulo. Titulo ng lupa, titulo ng bayat at lupa, titulo ng condominium, titulo ng apartment. Papayag ho ba kayo na yung binili ninyong lupa, bayat lupa, o kaya condominium, o kaya apartment, o kaya townhouse, bibigyan po kayo ng original na title. Original pero blanco. Walang meets and bounds, walang technical description. Pag tinanong mo, sasabihin sa'yo, to follow na lang. Yung technical description, anyway, original naman yung hawak mong titulo. Pirmado naman nung Register of Deeds, pero walang specification, walang technical description. Papayag ho ba kayo? Iyan ang ginawa nila sa budget. Kaya ngayon, busy sila, pinagtatakpan, nagtatakip, nagtuturoan. Ang mali nila, tinuro nila yung matitino, mararangal na empleyado ng Senado at House of Representatives. Ilalaglag ninyo, mahiya naman kayo. Nagtatrabaho yung mga yan ng marangal. May pamilya yan. Iipitin ninyo. Kay Dexter Arsena, watching attorney from Baybay City, Leyte. Hi Dexter, maraming salamat. Kay Beth Albano Marshall, may honest senator, number 56. Tama po yun, number 56 na po tayo ha. At Sen Gachi, gumagawa sila ng kababalaghan pero palagi namang sablay. Ito po masama, Sen Gachi. Pag nahuli, galit pa. Yun ang malupit.
gumagawa ng kababalaghan, pag nahuli, galit pa sa'yo. Ang tawag pa sa'yo, destabilizer. Ay, sagutin natin yan. Ang daming kung ano-anong sinasabing destabilizer. Ang destabilizer ay hindi kumikilala sa ating saligang batas. Ang destabilizer hindi kumikilala sa ating Korte Suprema. Ako at si Congressman Sid Ungab, at ang kasama naming makikisig at magagaling na abogado, rinerespeto po namin ang ating saligang batas. We know that the Constitution, and we recognize our Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. We respect the supremacy of the Constitution. At pati, dito po sa akbang ng maisog, lagi tayong nananawagan, uphold, respect, and defend our Constitution. May destabilizer bang kumikilala ng saligang batas? Ang hirap kasi, gagawa ng kalukuhan, pag nahuli, maggagalit-galitan. At ang masakit, naging kaugalian na po nila na play victim po sila pa biktima. Biktima raw sila ng fake news. Anong fake news? Kami ngayon natutuwa at inamin ninyong walang blanco sa GAA. Wala talagang blanco sa GAA. Ang blanco sa Bicameral Conference Committee report. Kaya kami natutuwa, ilabas ninyo, Stella Kimbo, ilabas mo yung kopya ng enrolled bill. Tingnan natin, suriin natin, pareho ba yung kopya ng enrolled bill doon sa blanco ng Bicameral Conference Committee? At magkakano yung halagang nagbago? Dahil nagbago na yung meaning ng Bicameral Conference Committee report pag pinakialaman yung numero. That is no longer the intended legislation that you have passed pag pinakialaman mo numero. Kaya nga yan ay isang criminal offense under our revised penal code. You have violated Article 170. Yung anong tawag po sa kasong yun, falsification of legislative document, which is a crime against public interest. Andito po ako sa Baguio, yung nakikita po nyo, wala pong nagsisiga, fog po yan. Wala pong nagsisiga sa aking tabi. Talaga pong malamig. Opo, malamig. Kaya Bong Pascual, nakita ko po kayo, naka-lunch nyo si Mayor Baste. Ay, Bong Pascual, maraming salamat. Ako'y nayaya ni Mayor Baste. Mayor Baste, maraming salamat. At ako'y naanyaya ninyo na tayo mananghali after ng ating event. Diyan po sa Barangay Pampanga at Barangay Sasa. Mabuhay ka, Mayor Baste. Si Mayor Baste, yan ang future ng Philippine politics. At antabayanan po natin yan. Mayor Baste, Duterte, yan ang future ng Philippine politics. Yan po ang ating numero pala uli, number 56. Madali pong tandaan ito. 56. Number 56, 56 sa balota. 56. Hindi po ito yung 56 na pautang, 56 po, you treat this as an investment. 5-6 sa investment. Ang tubo po nating lahat dito ay isang tunay, totoo, tapat at maisog na paglilingkod bilang senador ninyo ngayong May 12, 2025. Number 56 po sa balota, 5-6 madaling tandaan. Kay Jumel Svarzndale. Jumel, attorney, what is your sentiment with the vloggers? Invited tomorrow na narco-vloggers daw. Grabe na itong mga congressmen. Alam ho ninyo, paano nyo sila na-brand? If that is accurate, you cannot brand them as narco-vloggers. Meron pong presumption of innocence lahat. Pabuild upan nyo ng kaso, NBI, CIDG, yung regular police station, dyan sa headquarters ng Quezon City Police, dyan sa Kamtaringal, paimbestigahan ninyo. Bago natin sila tawaging mga pogo vloggers, narco vloggers, o kung ano man tawag ninyo, hindi ho tama yun. Di ngayon pa lamang para mo nang hinuhusgahan yung iniimbita mo. Wala na silang presumption of innocence. May predispose na agad yung iyong branding sa kanila. May tagging ka na sila ay narco vloggers. Nasaan ang fairness doon? Kay Marilyn Aguian, hi Attorney Vic, my number 1 senator watching from Hong Kong. Hi Marie, maraming salamat sa iyo. Kay Chiclet Collie Rees, hello po Attorney from Davao City. Hi Chiclet, sana po manalo po kayo. Sa tulong nyo Chiclet, maraming salamat. Kay Andure Roma, magandang hapon po Attorney Vic watching from Cebu. Ingat po kayo. Maraming salamat Ando at mag-iingat din po kayo. Si Sasi, maraming salamat. Kay
Nong Villon just joined, si Olibelli just joined, si Ronnie Quebilla, si Sofia S. Arina just joined, kay Miss Milk Tea, maraming salamat from Davao del Sur, kay Aris, maraming salamat. Nasaan po kayo, attorney? Nandito po ako sa Baguio. Ulitin ko, hindi po ito usok, wala pong nagsisiga sa aking tabi, fog po ito, maginaw at maganda ang klima. At maraming salamat sa aking mga nakaharap na mga kaibigan, sa aking personal at pribatong pagbisita dito sa Baguio. Nakaharap ko po kayong lahat at ramdam ko rin naman yung inyong commitment at yung inyong voluntaryong pagkilos at pagtulong sa ating ginagawang kampanya. So yun po yung ating pinag-uusapan at naiipit na at naguhugas kamay na naman. Hindi daw yung mga empleyado ang nag-fill up because nagre-react na. So sulat po kami at hingin namin yung pangalan ng mga na bumubuo o miyembro ng technical working group or technical working staff. Hihingin po natin yan, hindi po para ihabla kayo sa kasong kriminal, kundi para po mabuo natin itong ginagawa natin, binibuild up natin criminal case. And I ask si Stella Kimbo, ilabas mo yung kopya ng enrolled bill. Kasi mga kababayan, pag walang maipakitang enrolled bill, is it safe for us to assume na walang enrolled bill? Pag walang enrolled bill, saan ginalaw? Saan kinalikot yung budget? Sa Malacanang? Because kung wala kayong enrolled bill at diniretso nyo doon sa Malacanang, yan ba yung picture na busy-busy sila nung magpapasko na rini-review at riniretoke, riniremedyohan yung sablay na budget na ipinasa ng Senado at Kongreso? Kaya kailangan natin ng kopya ng enrolled bill. Yan yung aming diniskurso ni Congressman Sid Ungab kasama si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez doon sa Basta Dabawenyo podcast, kung saan tayo po inaimbitahan at naging bisita. Kay Cairo, Senator, pa-shout out para makatulog na ako. Cairo, hindi ko alam kung good night, good morning, or kung ano man. Basta't matulog ka na, Cairo, at na-shout out ka na. Maraming salamat. Kay Ham, salamat, ipanalo natin, maraming salamat. At kay Holyfield, Attorney, what will be the measures you will consider to prevent this grave abuse of discretion of Congress? Babantayan, yun nga po, kaya tayo tumungo sa Korte Suprema. Sinubitin natin yung petition for certiorari on prohibition sapagkat naniniwala tayo there's grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of Legislative Department at the Executive Department. Kaya inaasahan natin na mag-utos ang Korte Suprema na mag-file sila ng komento doon sa ating reklamo. At wala pong destabilizer na kumikilala sa Korte Suprema. Mali po yun. At wala pong destabilizer na kumikilala sa ating saligang batas. At hindi rin po totoo, hindi totoo na magsha-shutdown ng gobyerno pagka nagkaroon ng TRO at pagdadeklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ating unconstitutional, illegal, immoral, invalid 2025 budget. Bakit? Kahit po wala silang contingency plan, hindi po kinakailangan magkaroon ng contingency plan. Hindi po dapat takutin ng mamamayan, hindi magsha-shutdown ng gobyerno. Why? Because the framers of the 1987 Constitution have long anticipated a potential scenario like what we have now. Kung sakaling ideklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang ating 2025 budget na dapat naman talagang ideklarang unconstitutional, meron pong provision sa ating saligang batas na automatic reenactment ng budget noong nakaraang taon, yung budget noong 2024. Ganyan po ang workings ng government. Hindi magsashutdown ng gobyerno. Hindi po titigil ang operasyon dahil ayon yan, hindi po sa akin. Hindi po sa kung kaninong senador at mambabatas. Ayon po yan sa ating saligang batas, automatic reenacted yung 2024 budget. At tuloy-tuloy po ang sahod ng ating mga manggagawa sa gobyerno. Iyan ang katotohanan, walang shutdown. Nasa konstitusyon po yan, malinaw po iyan sa ating saligang batas at yan ay matagal nang na-anticipate o naisip ng mga lumikat sumulat ng ating 1987 Constitution. Malinaw po yan ha.
Kay Jerry Arancon Atop, wow, ang lamig dyan, watching from Tagum City. Kay Reynard Venturina, salamat sa tapang at paninindigan ninyo sa matuwid. Obligasyon ko po na ipaliwanag sa inyo yung mga kagaya na sinasabi ko, importanteng usaping panlipunan na dapat tayong lahat ay may pakialam, may tinig, may opinion, whether you are for it or you are against it. Importante alam ninyo sapagkat usaping budget na ito. Kay Catherine Paraino, wishing you all the best for the win. Senator, watching from Sydney, Australia. Thank you, Catherine Paraino. Kay Myla Jimenez, my husband is a military official. Loves ka po niya and sabi niya sila raw ng mga mista niya ay super believe sa iyo. Maraming salamat, Myla. Ako rin ay hanga at ang taas ng respeto ko sa ating mga men in uniform at sa ating mga kapulisan, sundalo, lahat. Members of the uniform personnel sapagkat ibang klase po yung kanilang trabaho. Hindi lamang po sila may karapatang manghuli, kundi kasali po sa kanilang trabaho ang iaalay ang kanilang buhay para lang sa ating bansa, para tayo proteksyonan at para ipagtanggol ang ating kalayaan at ang ating bayan at ang bawat Pilipino. So saludo rin po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagpapatid ng suporta. So yun po yung ating pag-usapan na panay po ito, panay panlilin lang, pambubudol yung ginagawa na pahayag ng ni Stella Kimbo. Kaya yung mga nasasakupan niya, mag-isip-isip po kayo at hindi po nagsasabi ng totoo ito, papalit-palit po. Sinusundan ko lang yung kanyang mga pahayag dahil sabi ko nga dito sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo sa mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan, obligasyon ko na magatid ng tamang impormasyon at pasimplihin yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat ay maintindihan ninyo. Ang dapat nilang gawin, ilabas yung enrolled bill. Ilabas nyo yan. Hinahanap ni Congressman Sid Ungab, hinahanap ni former Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, hinahanap namin, ilabas ninyo yung enrolled bill nang sa ganun maikumpara namin doon sa Bicameral Conference Committee report at doon sa gaang napirmahan. Malaman natin kaninong makakating kamay ang nakialam diyan sa Bicameral Conference Committee report. Lagi kong tinatanong, di ba? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Nagtandem ba sila? Marami ba sila? Grupo ba sila? Sino sila? Kilalanin natin sa ngalan ng transparency, panagutin natin sa ngalan ng accountability. Kay Nano, attorney, asahan mo 90% ng Sambuangenyo, suportado ka. Maraming salamat, Nano, ang laking bagay niyan. Maraming salamat. At kay Balitang Hopya Mani Popcorn, oy, lagi ka sumusubaybay, salamat. Matutuloy na po ang impeachment ni VP Inday. Isusumiti na daw po yung tatlong nag-file sa Speaker of the House. These people, they need a diversion. They want a deflection. Sunog sila dito sa budget. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa nila. Impeachment. Bakit mo i-impeach? Hindi ba dapat impeach Marcos nga ang sinisigaw na ng mga nag-rally last week? 6.325 trillion pesos. Walang hiya nila tayo. Impeach BP Inday pa rin. Asa ng pahayag ninyo dito sa karumal-dumal na krimen at pambubudol na ginagawa sa atin? Nasaan? Di ba? Nasaan? Yung isa pang convicted na mambabatas, bakit tahimik ka ngayon dito sa budget? Pati yung kasama mo na ang ingay-ingay, kesyo hindi dapat sisihin yung mga technical working group. Tama, ikaw na miyembro, sinasabi mo makabayan ba, ikaw ang dapat sisihin. Tingnan ninyo yung journal ng House of Representatives, hindi nag-object yung mga yan. Hindi nag-object yung mga yan. At yung palusot nila na hindi nila nakita yung 28 blanks, ang dami nun. Kung isa, baka maintindihan pa natin, palusutin natin. 28 items po ang blanco. Iniwang blanco, hindi nakita o hindi mo binasa. Talagang nakakaduda, biglang naging bulag, pipi at bingi sila. Ngayon, dahil na pag-iwanan ng storya, pinagtatakpan yung kanilang criminal negligence. Criminal negligence po iyan, nagpasa ng isang unconstitutional, invalid, immoral at blankong Bicameral Conference Committee report na nagkakahalagang higit kumulang 241 billion pesos.
At ngayon, magbibida-bida, sasabihin hindi raw dapat sisihin. Hindi talaga kasalanan ito ng miyembro ng technical working group. Wala pong matapang na miyembro ng technical working group na empleyado ng House of Representatives o ng Senado na makikialam dyan. Maaaring susunod sa inutos ng isang mambabatas, pero on their own, they will never dare touch it. Matitino, mararangal at maayos na empleyado po at kawani ng gobyerno yung mga yan. Huwag ninyong ilaglag, huwag ninyong gamitin, huwag ninyong sunugin dahil sa inyong kasalanan at kalokohan. Kay Melvin Derla, sana all nasa Baguio. Ako ito naka-OT. Sana nga at malamig dito. Di bale, i-share ko na lang mo sa inyo yung pakiramdam ng malamig dito sa Baguio, yung simoy ng hangin na sariwa, pati po yung mga puno na talagang napakabango. Maraming salamat si Megan, just followed you from UAE. Si Angel, maraming salamat. Kay Yoli Estrellado, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kay J-Bam, maraming salamat. At kay masyadong mabilis hindi. Kay Mike Sanchez, kay Bogs.shout, maraming salamat. Kay Mezaliana, kay Sandy B, kay Rams Like the Live, salamat. Kay Laughtail just joined, maraming salamat. So yun yung ating pag-usapan. Hindi ho talaga kasalanan. At hindi ho namin tinutukoy na kasalanan ito ng mga empleyado. Kasalanan po ito nung mga pumirma sa Blancong Bicameral Conference Committee Report. Panagutin natin sila. Pinakita ho namin sa inyo yung mga pangalan ng pumirma. Kasalanan po ito ng mga mambabatas. At yung palusot, patuloy-tuloy tayong binubudol ni Stella Kimbo at iba-iba yung statement. Bakit hindi mo na lang ilabas yung kopya ng enrolled bill para maliwanagan lahat? Medyo lumalakas po yung ambon, mamaya po sisilong tayo doon para hindi naman tayo magkasakit at sipunin. So yun po yung aming pinag-usapan doon sa Basta Dabawenyo podcast, at malinaw naman dito sa ating usapin na maganda na inamin ng Malacanang mismo, hindi na pwedeng isantabi ng Korte Suprema yon dahil yung mismong Pangulo ng Republika at yung Executive Secretary nagsabing walang blanco sa GAA. Salamat, sapagkat lumiit yung magiging investigasyon doon na lamang sa Bicameral Conference Committee Report na inamin din nila na puno ng blanco. Sana lang yung ebidensyang nawawala, yung enrolled bill. Hindi pa rin nila linalabas at malamang hindi na ilabas yan dahil magkakaipitan talaga yan. Hindi pwedeng nagkaroon ng halaga yung enrolled bill. Hindi pwede. Ang malaking problema kung walang enrolled bill. Ibig sabihin, from Blancong Bicam, dineretsyong GAA. Sino nakialam? Malacanang o may malikot at makating kamay na mambabatas ang pumuno niyan? Yan ang ating sagutin. Kay Lay, ay attorney, ask ko lang po, same po ba ang date ng eleksyon dyan sa Pilipinas at mga Pinoy dito? Nako, makipag-ugnayan po kayo sa ating konsulado dahil meron pong yung overseas voting. Mas mahaba po yung period ng voting ninyo, pero alam mo naman ang mentalidad ng Pilipino bukas na hanggang sa matapos na hindi nakaboto. So tingnan po ninyo kung kailan makipag-ugnayan po kayo. April po pwede na kayong bumoto, mas mahaba pong dihamak yung inyong voting period. At si Lenny Silva, hello my number 1 senator. Huwag po kayong mapapagod, isiwalat ang katotohanan. Ako po'y instrumento lamang upang paliwanagan kayo, liting ko sa mga importante at mahalagang usaping panlipunan na aking pilit na pinasisimple at hindi ho kayo malula na budget siya, malalim yan, nakakatuwa. Ang dami ko pong nakakausap, ordinaryong tao na alam na ngayon ang tungkol sa budget. At nagpapasalamat ako sa lahat na nakakaharap kong barangay captain. Sila mismo nagsasabi, Attorney Vic, kami sa konseho sa barangay, bawal kaming magpanukala ng budget na may blanco. Kahit isang item, kahit isang sentimo. Daig pa ho sila ng mga kasangguniang pati SK. Marunong magpasa ng budget ang sangguniang kabataan. Alam ng mga SK, hindi uubrang magpanukala ng budget na may blanco. Kaya tayo ay binubudol nitong mga mambabatas, kapangunguna ni Stella Kimbo.
Alam ng mga barangay officials, ng barangay council, hindi pwedeng magpasa ng budget na blanco. Alam yan ng mga municipal councilors. Alam yan ng city councilors. Alam din yan ng mga provincial board members. Huwag na tayong magpalusot. We demand transparency and accountability. Huling-huli na kayo. Tigilan na ninyo ang pambubudol sa aming mga Pilipino. Pera namin yan. 6.325 trillion ang halaga na binubudol ninyo sa amin. Pera namin yan, hindi nyo pera yan. Kay Catherine Hill, Attorney Vic, volunteer ako dito sa Nueva Ecija. Salamat, ikakampanya kita. Salamat kay Catherine Hill. Maraming salamat. May utang na loob po ako sa iyo. Kay Jude S. Alcalde. Hi, attorney watching from Abu Dhabi. Maraming salamat. At patuloy ho natin pag-uusapan, pati nga yung sa debate. Maraming salamat to. Hindi ko talaga napanood. I'll watch the replay when I get back to Manila. At ang dami lang nagpahatid ng salitang mabubuti at suporta. Maraming salamat po. At tayo naman, pag humaharap, nagpapasuri, nagpapakilatis, nagpapatimbang, nagpapakilala, open naman po tayo. At lagi ko sinasabi sa lahat ng aking interview, walang script, feel free to ask me about anything. Just be ready for my answers because I will also answer you doon sa aking tunay at tapat na nalalaman. Wala rin noong filter dahil I owe it to you. Humingi ako ng tulong ninyo. Sinasabi ko sana kung pwede ninyo akong pagkatiwalaan ng inyong mandato at boto, pahiramin po ninyo ako ng isang boto, isang upuan sa Senado. Pero bago yan, karapatan ninyo. Nakilalanin yung mga lumalapit sa inyo. Kaya ako ay sumali doon sa debating yon. Wala man akong malalaking at higanting billboard, wala po tayong pondo para dyan, wala po akong advertisement, wala po tayong pondo riyan. Pero humaharap ako sa mga ganong forum, yung kay Binibining Karen Davila, at marami pang interviews before them na aking hinaharap. Dahil nga obligasyon ko na magpakilala at ipasuri, ipakilatis, magpatimbang sa inyo, magpasukat. At kung ako ho, pasado sa inyong standards, hihingi po ako ng tulong bukod sa inyong boto, tiwala at mandato. Tulungan po ninyo akong mangampanya. Ipangampanya po ninyo ako sa inyong pamilya, kamag-anak, kapitbahay, kaprobinsya, kasyudad, sa Pilipino, sa lahat ng panig ng mundo. Ampunin po ninyo ako bilang senador ninyo ngayong May 12, 2025 at ang ating pong numero. Number 56 po may mga nagpapalaganap na mali-maling numero ko. Wala po yun. Number 56 po tayo. Number 56 sa balota, 56. Yung 56 na hindi utang, 56 na investment sa magandang bukas. Ang interest po natin, ang kita po nating lahat ay ang tapat, totoo, tunay at maisog na oposisyon at senador ninyo sa Senado. Yan po ang ibig sabihin ng ating 56. Yan po ang ating numero sa Senado. Kay Marvin Online Shop, sana lahat ng tatakbong pagkasenador katulad nyo, pantay ang komento sa lahat. Iyon po kasi ang dapat, hindi po natin kinakailangan budulin ang mamamayang Pilipino para lamang tayo ay makakuha ng boto at tiwala. Anyway, at the end of the day, madidiscover nyo rin naman ho kung sinong tunay, kung sinong peke, sino nagpapanggap, sino yung kunwa-kunwari lamang. So ako, basta't kung ano pong nalalaman ko, ay i-share o ibabahagi ko po sa inyo. Huwag ninyong bitawan itong usapin ng budget. Importante po ito. Pera po ninyo ito, pera nating lahat ito. Huwag tayong pumayag magpabudol sa mga tiwaling mangbabatas. Yung palusot na ngayon ay kinakambyo, tama po yun. Yung ating mga mabubuti, tapat, nakawani ng gobyerno dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado, yung mga miyembro ng Technical Working Group o Technical Working Staff, huwag po kayo mag-alala. Alam ko na hindi kayo yan. Alam ko hindi kayo guilty. At sinasangkalang lang kayo, pushback po nyo. Pushback ninyo. Pag kayo iipitin, makipag-ugnayan kayo, sabihin niyo yung totoo. O protektahan ko ang inyong identity. Lalabanan natin sila. Ipasisingilin natin sila sa ngalan ng transparency at accountability. So muli po, medyo lumalakas na po yung ambon, malamig po talaga rito, fog po ito, tayo po ay nakompleto natin yung ating pagbisita dito sa Baguio. Tutungo po ako sa aking sunod na lugar, hindi ko muna banggitin kung saan. So lahat po ng sumama sa akin, 1,000, almost 1,800 sa screen ko na live,
dito. Marami pong salamat at patuloy po ako makikipag-ugnayan sa inyo. Sa mga vloggers na ipinatatawag o inimbitahan, yun po tingnan ninyo, Article 3, Section 4, at protektado po kayo. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Member po kayo ng new media. Kayo po ay member ng new media, pati ng traditional media. I-assert po ninyo ang inyong karapatan at wag po kayong papayag ng magpapasupil ng ating kalayaang magpahayag, magsalita at magbalita. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pilipino, abogado maisog, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Ngayon pong 2025, pag tayo po ay nagkaisa, maghatid po kayo ng bago sa Senado at posible ang pagbabago. Maraming salamat at magandang hapon po. Ingat po lahat pag-uwi, galing opisina, galing eskwelahan, at yung magtatrabaho pa lamang, mag-iingat po kayo. I'll see you again very soon, perhaps tomorrow. Bye-bye! Huwag kalimutang mag-like at share sa mga YouTube channel. Alam pa lagi kayo